Dito po si ano, alam mo, Sendanya, eto naglabas po si Sendanya na, eto sabi niya, Sendanya warns legal action versus demeaning remarks. Nagbabanta po to na i-demand o ano siya ng legal action. Yan. Facing public scrutiny and criticism as government official is normal and expected. However, the line is drawn when the same critics shift to personal attacks that aim to discriminate and humiliate an individual, a lawmaker said. Oh, ayaw niya po, ito, pauso ka lang eh. Alam mo, pauso ka lang. Pwede ka namang maging stroke victim na hindi ka babanatan. Hindi po namin alam na ikaw ay stroke victim. Ang lakas mo mang asar. Papakita ko lang po sa'yo. Ilang beses mong ginawa ito. May dala-dala kang supot ng Mary Grace at ilalabas mo yung piatos. Ginagawa mo yan nung trial ni BP Sara. Ginawa mo yan netong trial ng impeachment. Lagi kang may baon na Mary Grace, tapos lalabas mo, piatos. Ano ba yan? Yan bang pang-asar mo? Pang-aasar yan eh. Tapos nung sinabi na scammer, isa ka sa mga nagsabi na scam yung ginawa ni BP Sara. Ang dami mong banat kay Vice President Sara Duterte. Tapos ayaw mong babanatan ka? Sa totoo lang, hindi nga namin alam eh. Akala namin Percy Sendanya, sa totoo lang akala namin inborn kang pangit. Hindi po namin alam na yung kapangitan mo pala ay dulot ng stroke. Hindi namin alam na stroke victim ka. So lumalaban kami ng parehas dahil ikaw, ang sama ng ugali mo, tinatapatan lang namin ng masamang ugali. Meron namang mga kalaban na hindi naman namin minamasama yung kanilang pagkatao. Ikaw ang sama ng ugali mo, tapos pag binubueltang ka, biglang victim card ka, na ikaw ay biktima ng stroke, na dapat hindi, pangit po yan. Kung ayaw mong mabanatan ka, manahimik ka lang. 'Di ba? Ang daming congressman eh. Ang daming pumirma laban kay BP Sara. Ang daming mga hindi namin kilala eh. Totoo po, kala namin inborn kang pangit. Hindi naman namin alam na yung kapangitan mo pala ay biktima, ay na-stroke ka eh. Hindi mo pwedeng ikatwiran yan. Dapat, kung ikaw, sabi, di ba? Ito po kasabihan. Hindi dapat kayo nagbabalat sibuyas, kayong mga politiko. Sa politiko yun, in general. Ikaw hindi ka simpleng politiko. Talagang ang lakas mong mangbanat eh. Araw-araw. Hindi mo kami nagagalit dahil stroke victim ka. Ginagagalit mo yung mga Duterte supporters dahil ang lakas mong mambira kay BP Sara. Kaya dapat, kung hindi ka naman ng bibira tapos tabingi ka lang, wala naman pong problema. Hindi ka naman namin babanatan, hindi ka naman namin papansinin. Sa totoo lang, hindi ka naman katalinuhan. Real talk tayo. Hindi ka naman kasing tatalino na makasama mo na hindi ka nga. Ang point lang dito, halos sabit ka na lang eh. Pero ang lakas mo mang asar. Kumbaga sa inyo dyan, sa mga kagrupo mo, si Shell Jokno tsaka si Laila de Lima yung medyo may dating, di ba? Ikaw nga parang julalay ka na lang nga nila eh. Nagpapapansin ka, nung pinansing ka naman, putya, magdidemanda ka, walang katuturan. Eto po, tatapatin ka namin, hindi namin alam
na yung kapangitan mo pala ay dahil sa stroke. Hindi po kami nang aasar ng mga stroke victim. Parang si Arnold Clavio, na-stroke din yan. Binanatan ba namin siya dahil siya ay na-stroke? Hindi ka namin binabanatan dahil na-stroke ka. Wag mong dinadala yung mga ganyang wala sa amin yan. Yung mga stroke na yan. Kaya mo nga bumanat eh. Pigil ako sa pagtawa doon. Gusto ko nang tumawa na sinabi ko na yung kapangitan mo eh. Hindi na. Hindi ba nakakatawa siya? Kung sino yung ang lakas bumira, siya yung umaangal pag binanatan. Okay. Sa piling matalino. Okay, sabi niya, nito ni Bam Aquino, there's an age restriction on movies and television shows. We need to look at a stronger age restriction pagdating sa violent games. Tama naman yun. Kung may mga bata na may access tapos yung games is rated mature, mali yun. Correct. Tama ka rin dun. Okay. Dapat may penalties yun. Either doon sa developer, doon sa bata mismo, o maging sa parents. Alam mo, Bam Aquino, okay na sana yung mga sinabi mo. Saan ka pumalpak? Yung developer po, nag-develop siya ng laro para sa mga matured audience. Di ba? At siya po, dinevelop niya yung laro na yan para po sa audience, kung saan man siya gumawa, legal po yung paggawa niya. Nilagay niya mature. Bakit mo isasama yung developer ng laro doon sa mature audience? Ikaw ang mag-isip, hindi yung sisisihin nyo yung developer. Gusto niya lang mag-develop ng laro, tapos sisisihin nyo. Okay, at paano ka nakatiyak na yan ang dahilan? Yan ang problema sa inyo eh. Dumaldal kayo pagkatapos ng barilan sa Tacloban. Tapos nung tahimik na po, wala na po nagsasalita, tahimik na rin kayo. May nagawa ba kayong batas tungkol sa Tacloban shooting? May nagawa ba kayong kahit na ano? Wala. Pero habang mainit pa, yan ang problema ng mga politiko natin. Habang mainit pa yung issue, daldal ng kahit na anong pumasok sa kapirasito nilang utak, dinadaldal nila. Pero ang tanong, may nagawa ba kayo? Hindi ba, nung tumahimik na yung issue, tahimik na rin kayo? Ang problema ng mga politiko natin, sausaw lahat habang mainit ang issue. Pagkatapos naman ng issue, wala na rin. Kaya wala kayong nade-develop na kontribusyon eh. O ngayon, dadaldal na naman kayo. Babanatan nyo na naman yung develop. Hindi ako sang-ayon dyan. Hindi nyo naman natutukoy kung anong problema eh. Ako sa akin, simple lang ang problema eh. Kung may gagawin kayong, may dapat kayong sisihin, yung may-ari ng baril. Simple lang, di ba? Yung may-ari ng baril. Bakit may access yung mga minor de edad sa mga baril? Kung walang access yung mga minor de edad sa baril, hindi magaganap yung Tacloban shooting, hindi rin magaganap yung Ateneo de Davao. Kaya mag-isip kayo ng paraan para mawalan ng access sa mga baril yung mga minor de edad. Hindi yung kung ano-ano mga pinag-iisip ninyo.